Ang kuwarto ng mga nawawala. Sa isang boarding house sa Maynila na laging puno ng mga estudyante, may isang kwarto na palaging bakante, room 303. Kahit kailan, walang tumatagal na nakatira rito. Ang mga nagrerenta ay palaging umaalis na hindi nagpapaalam o mas malala, bigla na lang nawawala. Ang caretaker na si Mang Romy ay laging tahimik tungkol sa kwento ng kwarto. Isang araw dumating si Lea, isang probinsyanang estudyante. Dahil tight ang budget, pinili niyang kunin ang kwarto kahit binalaan siya ng ibang tenants. "Ate, sigurado ka ba sa room 303? Maraming kwento tungkol dyan," tanong ng isang babae sa hallway. "Walang kwarto na kayang takutin ako," sagot ni Lea, na bahagyang natawa. Gabi, unang araw sa room 303. Sa una, wala namang kakaibang nangyari. Nagsimula si Lea mag-ayos ng gamit at maghugas ng pinggan. Ngunit ng gabing iyon, habang natutulog siya, nagising siya sa tunog ng pagkaluskos sa sahig. Sa unay inakala niyang daga lang iyon. Ngunit nang bumangon siya, nakita niyang ang kanyang maleta na dati nasa ilalim ng mesa ay nasa gitna na ng kwarto. Siguro nadulas, bulong niya sa sarili. Ikalawang gabi, pagod na pagod si Lea sa klase. Agad siyang nahiga nang makauwi. Bandang hating gabi, naramdaman niyang parang may malamig na hangin na dumadaloy sa loob ng kwarto. Nang dumilat siya, napansin niyang nakabukas ang bintana. Lumapit siya para isara ito, ngunit biglang napansin ang refleksyon niya sa salamin. Ang problema? Hindi ito gumagalaw katulad ng kanyang mga kilos. Tumitig ang refleksyon sa kanya at dahan-dahang ngumiti. Isang ngiti na hindi niya ginagawa. Napaatras si Lea at biglang humampas ang bintana. Ikatlong gabi, hindi na halos makatulog si Lea. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya sa tuwing gabi. Naglagay siya ng asin sa bintana at pintuan. Sabi ng mga kaklase niya ay mabisang proteksyon daw ito. Ngunit nang bandang 3:00 ng umaga, nagising siya sa tunog ng mabibigat na yapak mula sa kisame. Dahan-dahan ang yapak, paikot sa kanyang kwarto. Napatingin siya sa kisame, ngunit wala siyang makita. Bigla na lang, may bumagsak na anino mula sa taas. Isang babae na duguan ng mukha, walang mata, at nakanganga na parang sumisigaw, ngunit walang tunog. Napasigaw si Lea at tumakbo palabas ng kwarto. Sumunod na araw galit si Lea nang lapitan si Mang Romy. "Mang Romy, ano ba ang meron sa kwartong iyon? Hindi normal ang nangyayari doon." Napailing ang matanda at sinabing, "Sinabi ko na sa'yo, pero gusto mo talagang malaman? Ang huling nangupahan diyan, isang babae rin na tulad mo. Hindi namin alam na may problema siya sa kanyang isipan. Natagpuan siyang nakabitin sa kisame. Simula noon, may bumubulong sa mga nagrerenta diyan. Sinisisi sila. Iniisip niya na sila ang dahilan ng kanyang pagkamatay." Nagdesisyon si Lea na lilipat na kinabukasan, ngunit kailangan niyang manatili sa kwarto ng isang gabi pa. Bandang 2:00 ng umaga, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang paa. Nang tumingin siya, isang babaeng nakasabit sa kisame ang dahan-dahang bumaba patungo sa kanya. Ang duguang bibig nito ay bumubulong. "Hindi ka pwedeng umalis. Kasama ka na rito." Sinubukan niyang tumakbo, ngunit bawat pintuan at bintana ay biglang hindi mabuksan. Ang babaeng espiritu ay lalong lumapit, habang ang buong kwarto ay napuno ng malakas na iyak at sigaw. Kinabukasan, natagpuan si Lea ng mga tenants. Nakaupo siya sa gilid ng kama, tulala at walang kibo. Ang kanyang braso ay may mga marka na parang kinapit ng maraming kamay. Simula noon, walang nangahas na muling pumasok sa room 303.